morning. So, base sa dami ng dalahin ko ngayon, siguro obvious na malayo-layo ang padyak natin ngayon. Yung pupuntahan kasi natin ngayon, andun yung isa sa napaka-importanteng tao sa buhay ko, yung bossing. To nating bossing. So, ang plano natin for the next 2 days, papadyak tayo papuntang Bicol, specifically sa isla ng Cagraray sa probinsya ng Albay. Mula Metro Manila, patimog silangan ang padyak natin tungo sa rehiyon ng mga Bicolano. 500 kilometers ang papadyakin hanggang sa isla ng Cagraray na nasasakop ng bayan ng Bakakay sa Albay. At plano natin itong gawin sa loob ng 2 araw. Kung tutusin, medyo limitado lang ang oras natin ngayon. Kaya for day 1, medyo mahaba-haba ang kailangan natin i-cover. Ang plano ko, hopefully, baka 300 kilometers tayo bago dumilim mamaya. Kung saan tayo abutan, doon tayo maghahanap ng tutuluyan natin. Kaya dapat medyo smart tayo at efficient sa time management natin ngayon. Kung magawa natin yon, sa day 2 mas marami tayong oras para makapaglibot. And marami akong gustong mapuntahan actually pag nasa Bicol na tayo. Medyo may ilang mabibigat na choices akong ginawa nitong mga nakarang araw sa pag-empake sa ride na to. Kasi although 2 days lang tayo mag-ride, pero dahil mag-overnight tayo sa isla, kailangan kong mag-empake for 3 days. Siyempre, as much as possible, gusto natin lightweight lang tayo without sacrificing too much. Isa na siguro sa mabigat na decision na yon is hindi ako ngayon naka-cycling shoes. So, naka-sandals lang tayo. And pinag-iisipan ko, nag-uulan-ulan din kasi nitong mga nakaraang araw. And malaki yung chance na mababasa rin tayo. So, kung ganun lang rin, edi mag-sandals na nga lang talaga tayo. Pero that means kailangan ko magpalit ng pedal. So, naka-flat pedal tayo ngayon instead of clipless. At sa ngayon, honestly, nakapanibago. Andun pa rin yung reflex mo na na mag-a-unclip ka every time na mag-i-stop. Pero siguro maya-maya masanay na ako. Medyo tight ang oras natin para sa ride na ito, given na mabigat ang ating mga dalahin. Pero tingin ko, kakayanin naman na magkaroon pa tayo ng decent na tulog sa gabi. Hanggat maaari, gusto nating ma-minimize yung mga pagpadyak natin habang madilim, para na rin sa ating kaligtasan. Mahaba-haba ang time natin na nasa bike over the next 2 days. At hindi enjoy kung itatrato natin ito na parang isang time event. Pero for the first part nitong day 1, nag-cruise lang tayo over Laguna, Batangas at early part ng Quezon para makapunto tayo ng distansya. Total, madalas din naman tayo sa mga lugar na ito. Yun, 5:45 AM na at nandito na tayo sa Candelaria, Quezon. So naka 103 kilometers na tayo. Nakapag breakfast na rin tayo kahit konti sa 7-Eleven at nakapag resupply na. So ready na ulit tayo pumadyak. So far okay naman yung pacing natin, I think. Hindi tayo masyadong huminto mula Manila hanggang sa Laguna, hanggang ito yung first stop natin is dito sa Candelaria. Parang kaya pa naman nating makapag 300 ngayong araw na to. Tingnan na lang natin. Bago itong ride na ito, ilang beses din akong natanong kung sigurado daw ba akong gawin ito. Una,
malayo-layo din talaga ang Bicol. At pangalawa, solo lang natin itong papadyakin. Natanong ko rin yan sa totoo lang. Pero sa puntong ito, tingin ko ay handa naman ako dahil tuloy-tuloy lang tayo nakapag-ensayo. Sa pagiging solo naman, siguro may mga pagkakataong may isip mo na sana may kakwentuhan ka o kaalalay kung may mga aberyang mangyari. Pero maliban doon, komportable naman tayo pumadyak mag-isa. Lalo at maganda naman ang ating destinasyon. Bigat ng gamit ko. Hindi na pumahon. Isa sa pinagdarasal natin sa mga ganitong rides ay sana hindi tayo magkaroon ng kahit anong mechanical issues. Lalo na at mabigat ang dalahin natin. Kaya mas tumataas din ang risk ng aberya. 1 week before the ride, sinimulan ko nang ihanda ang ating bisikleta. Bukod sa mga usual na routine check-up, kailangan din natin masigurado na secure ang mga gamit nating ikakabit sa bike. Sa mga sobrang habang rides na kagaya nito, malaking bagay din talaga na may nakita kang mga magandang tanawin sa tabi ng kalsada. And siguro for the first 100 plus kilometers, puro syudad lang ang nakikita ko. Ngayon, nandito tayo sa Pagbilao, approaching Atimonan. Mas ramdam mo na nasa probinsya ka. Unti-unti nang gumaganda ang view. And yun ang nilolook forward ko sa mga ganitong rides. Malapit na tayo sa tinatawag na bitukang manok. Ang tanong, kakayanin ba natin ang ahon? Kasalukuyan tayong tumatawid sa Quezon National Forest Park. Ito ay ang lupaing nasasakop ng bayan ng Pagbilao, Padre Burgos at Atimonan na may lawak na mahigit na 900 hektarya. Sa pagpadyak mo rito, hindi mo mapipigilang humangha sa mga matatayog na punong kahoy na makikita mo sa tabi lamang ng kalsada. Isang magandang senyales na epektibo ang pagiging isa nitong protected landscape. Dito rin sa gubatang ito matatagpuan ng Atimonan Old Zigzag Road o mas kilala sa tawag na Bitukang Manok. Ito ay bahagi ng kasadang nagdurugtong sa bayan ng Pagbilao at Atimonan. Umabaybay ito sa timog na bahagi ng kabundukan ng Sierra Madre. Kaya hindi ka na magtataka kung may mga matatarik na ahon at lusong dito. Samahan mo pa ng mga magkakasunod na matitinding liko o hairpin bends kung saan hinango ang iconic nitong pangalan. Kapakotse, motor o bisikleta ka man, isang challenge ang pagdaan dito at kailangan nating mag-ingat. Sa ating mga siklista, intimidating mga kurbada dito. Pero hindi naman ganun kahaba ang ahon. Para sa akin, mas mag-aalala ako sa mga sakyang kasabayan natin dahil makitid lamang ang kalsada. Grabe. Laki ng punong to. Mukhang pwede pala mag-hike dito. Ito yung summit niya. Tapos dito kukuha ng guide. Medyo nawili ata tayo dito sa Zigzag Park dahil matagal din tayong napatambay. Sana hindi naman ito makaapekto sa ating schedule. Pero naka 150 kilometers na tayo sa puntong ito. Halfway na sa target natin for the first day. Atimonan, Quezon na tayo. At sa wakas, nalagpasan na natin ang pinakamahabang climb sa araw na ito. Magiging patag muna ang daan for the next 70 kilometers. Chance ito para makagain tayo ng ground. Medyo umiinit na rin sa mga oras na ito. Pero hindi ko ina-expect na magtatagal na ganito. Given na nag-uulan madalas tuwing hapon itong mga nakaraang araw. Sa puntong ito, nakakatanaw na tayo ng dagat.
Isang contrast sa mga tanawing nakikita natin earlier this day. Ganda sana kung wala lang yung mga kalat. Ayun, kakalagpas lang natin sa town proper ng Gumaca at naka 190 kilometers na tayo at 11:30 na. Parang sumasang-ayon sa atin ngayon yung panahon kasi medyo naging makulimlim. Tapos sa di kalayuan merong mga madidilim na ulap. Wag lang sanang ulanin tayo ng napakalakas. Although ina-anticipate ko na rin naman yun. Wow, low tide. Ganda. Ganda ng view. Sa Lopez Quezon na tayo. Kung merong bagay na hindi ko gusto dito sa rutang Pabicol, ito yung sobrang daming lubak. Napakadami. Minsan magugulat ka na lang, and kung pinalas ka pa, naplatan ka pa ng gulong. Hanggang sa puntong to, bibilang mo lang sa kamay yung arko na nadaanan mo simula Maynila. Hindi natin maiiwasan na magkakaroon talaga ng mga boring moments sa mga ganito kahabang rides. Lalo pa tong may emphasize kung meron ka nang nararamdamang pagod o sakit. Physically, okay pa naman tayo. Pero at this point, nakakaramdam na tayo ng konting pagka-bore. Parang naka-autopilot lang tayo sa mga oras na ito. Medyo tinatamaan na tayo ng antok. Wala pa kasi tayong tulog. So kagabi inisip ko makatulog sana kahit mga 3 hours. Pero gising na gising yung isip ko until ayun nga, oras na para mag-ride out. Kaya sa ngayon more than 24 hours na tayong gising. Sa haba mong pumapadyak, minsan parang paramdam mo dumaan ka na sa lugar na to. Parang nagiging pagkamukha na lang ang mga view sa paligid. Technically nasa Bicol na tayo. Pero mamaya magiging Quezon ulit. So far naka 260 kilometers na tayo. And kung ipupush natin na mag 300 kilometers today, touch ako mga 7 PM tayo, makakaabot ng 300. Ang problema, wala tayong binook na tutuluyan tonight. Pero nag-search naman ako ng mga potential na tuluyan natin, and mag-walk-in tayo mamaya at sana makakuha tayo ng kwarto. Tingin ko dahil hindi naman peak season ngayon, feeling ko makakuha dapat tayo. Eto, babalik na naman tayo sa Quezon Province. Medyo mahaba-haba din to.
Grabe ang ahon. Ayan, naka 270 kilometers na tayo. So bale meron pa tayong mga around 30 kilometers para maka 300. At kung tama yung pagkakaalala ko, sa bandang Ragay, Camarines Sur, papatak yung kilometer 300 natin. So doon tayo maghahanap ng tutuluyan natin mamaya. Bye! Nag-iba po yan nung may tumahan na train, tas nalaglag po dyan. Nalaglag po dyan yung train. Tren? Ah, Ibig sabihin, ano to, daanan ng tren dati. Manila to, Legazpi. Ah, Nandun po siya nakasulat sa may Baton, Inoki. nandun. Oo, 19 plus po po ata. Bukas ko na gagawin yun. Okay. Hoy, shoutout sa Godwits Community Team. Hindi na kayo nakasama sa akin. Oh, samahan niyo raw sila. Lapit na tayo sa Ragay. Napagdesisyonan ko na lang dito na kahit wala pang 300, pahinga na muna tayo sa unang accommodation na makita natin. Nag-uumpisa na din kasing dumilim at medyo risky na kung magpapaabot pa tayo ng gabi. Good morning. Day 2. Natok pa ako. Relatively, medyo mahaba pa rin ang ride natin ngayon. Mga 210 kilometers. Pero compared kahapon, syempre mas maigsi na siya. And today, hopefully, marami tayong mapasyalan dito sa Bicol. Sa totoo lang, medyo may halong takot din mag-ride sa National Highway ng ganyong oras. Marami kasi mga bus at truck na bumabiyahe at baka minsan hindi tayo mapansin. So kailangan talaga nating mag-ingat. Tapos dahil malubak, hindi natin masyadong makita yung kalsada, baka magulat na lang tayo. May kakaibang feeling rin talaga na mag-ride sa probinsya ng ganitong oras ng gabi, lalo na pag nandito ka sa mga ganitong lugar na halos walang ilaw.
May halong takot, may halong excitement. Basta, iba siya. Unang agenda natin ngayong araw ay maghanap ng mga kainan. At buti na lang may mga bukas na sa ganitong oras. Kailangan kasi nating mag-load ng energy dahil hindi rin biro ang mahigit 200 kilometers na papadyakin natin ngayon. Madami-dami din tayong aahunin papuntang Cagraray. Kaya lalagpas ng 2,000 meters ang elevation gain natin ngayon. Sa papuntang Sipokot pa lang, napasubo na agad tayo sa ahunan. Foggy morning. Under 40 kilometers to go. Medyo nakabawi-bawi tayo. Mas konti na kasing lubak mula dun sa Sipokot, Pamplona. Pero rolling pa rin. Kaya wala talaga. Maumay ka talaga sa ahon. Dito tayo sa Minalabak sa alternate route. So hindi na tayo dadaan sa sa town proper ng Naga. Ganda ng view. Kaso nakakadismaya yung ahon. Dito sa alternatibong ruta na dinaanan natin, bypass na ang Naga City. At ilang kilometro din ang mababawas natin. Kaso nga lang, rolling. Sa puntong ito, hanggat maaari, gusto ko sana i-reserve ang lakas natin sa mga ahon mamaya. Pero, andito na tayo. Kaya, panindigan na natin. Kahit may mga magandang view sa dinaanan natin kanina, medyo nakakaramdam ako ng pagsisisi. Ang daming ahon kasi. At ngayon, ramdam ko na yung pagod. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Dito nag-originate yung tinatawag na Pansit Bato. Masarap yun, lalo na yung masabaw-sabaw pa. Yun o, halbay na tayo. Kaso mga 100 kilometers pa ang ipapadyak natin today. Pero at least nandito na tayo. Mayon dapat yung nasa harap natin eh. Kaso natatakpan siya ng ulap. Mukhang walang chance ang mag-clear today. Pero maaga pa naman. Sana mag-clear mamaya. Ito parang daanan ulit ng tren. Itong bridge. At syempre, dahil nandito na rin tayo sa Albay, hindi natin papalagpasin magpa-picture sa Cagsawa Ruins.
Malapit na tayo. Isa na siguro sa pinaka kilalang icon ng Bicol. Supposed to be kita si Mayon dito. Pero ayan, nawawala siya. Pero hindi naman ito yung unang beses na nandito tayo. Kaya okay lang. Medyo nagpapakita si Mayon. Pero malabo yung 100% visible siya. Given yung weather. Aaminin ko, nabuhayan tayo ng lakas ng marating sa Albay at masaksihan itong Kagsawa Ruins. Medyo minalas nga lang sa timing ng weather dahil nakatago si Mayon sa mga oras na ito. Hindi pale, may chance pa naman tayong masilayan siya ng buo sa sunod na araw. Sa ngayon, may dadaanan muna tayong side trip bago tumuloy sa Kagdaray. Ayos. Ngayon, punta na talaga tayo sa Kagraray. At may 44 kilometers pa tayong papadyakin. Ang masaklap nun, doon yung pinaka matinding ahon para sa ride natin ngayon. Mukhang comparable dun sa Bitukang Manok kahapon. Pero mas mataas ng konti yung elevation. Pangunahan ko na ha. Walang sinabi ang Bitukang Manok sa huling climb natin today. Tapos, isama mo pa yung mga matarik na rolling bago umabot dito. Higit ito sa in-expect ko. Dito ko talaga naramdaman ang distance na na-cover natin nitong nakaraang 2 araw. Mabuti na lang, tahimik at maganda ang view sa paligid dito. Nakikita ko na yung dagat. Malapit na tayo tumawid. In terms of distance, malapit na nga. Pero bumagal na rin ang pacing natin dito. May 2 tulay na akala ko yun na yung tawid papuntang isla. Na-disappoint lang ako nung ma-realize ko na hindi pa. Kapag ganitong nagbibilang na ako, senyalis na ito ng pagkapagod. Matatarik ang mga ahon at lusong dito. Laging naglalaro sa double-digit gradients. Supposed to be, makakagain tayo ng oras sa mga lusong. Pero dahan-dahan lang ako dahil sa bigat ng mga dalahin natin. Bibihira na rin ang mga mabibilhan. Kaya nag-aalala ako kung aabot ba ang supplies natin. Aasa na lang tayo sa mga maliliit na tindahan sa tabi ng daan. Ang Sula Bridge ay ang tulay na nagdudugtong sa pagitan ng isla ng Cagraray at mainland Albay. Ito ay matatagpuan sa Barangay Sula, sa bayan ng Bakakay. Kung pagbabasehan lang sa itsura ng strukturang ito, parang tipikal na disenyo lang, gaya ng mga karamihan ng tulay sa bansa. Ngunit, ang tunay na kagandahan nito ay sa mga pampihirang tanawin na makikita mo mula dito. Sa haba ng mahigit 200 meters, tumatawid ito sa ibabaw ng Sula Channel. Kapag binabagtas mo ito, hindi mo maiiwasang mamangha sa asul na tubig at lunti ang paligid. Sa bandang timog ay mapapansin ang isang bangkang lumubog, isang kakaibang tanawin
At paalala na kailangan talaga nating mag-ingat sa ating mga paglalakbay. Sa di kalayuan ay pwede mo ring masilip si Bulkang Mayon. Aaminin ko, kahit papano ay napawi ang ating pagod sa ating saglit na pagtambay dito. Sa wakas, nakatawid na tayo ng isla. Mula dito ay 20 kilometers pa ang ating papadyakin papunta sa ating destinasyon. Magpapatuloy lang ang mga ahon at mula sa Sula Bridge ay aangat tayo ng 300 meters sa loob ng distansyang 5 kilometro papunta sa highest point ng ating buong ride. Mababa na tayo sa energy sa puntong ito, kaya nagtulak na lang ako kapag umaabot na sa double digit ang gradient. Buti na lang. Maganda yung view. Ayon sa mapa, tatawirin natin ang main na bundok sa gitna ng Kagraray na ang label ay Mount Manaet. Mukhang ganito yung aakunin natin. Mukhang iba pala. Ito yung binidyohan natin kanina. Dito tayo sa kanan. Definitely, isa to sa pinakamahirap na ride na ginawa ko this year. Hindi pa naman tayo laspag pero sumasayt-sayt na ang mga muscles natin. Panalo. Ito naman. Matarik-tarik na lusong. Wow! Grabe naman yan. Sa nakalipas na 2 araw, halos kalsada na ang ating naging tahanan. Mula sa magulo at maingay na syudad hanggang sa tahimik na paraiso ng isla. At ngayon nandito na tayo, parang hindi ko nagugustuhin umuwi. Kung pwede nga lang. Mahirap din ang ginawa natin sa totoo lang. Aaminin ko, nagkaroon ako ng alinlangan kung kaya ko nga ba itong gawin, given ang ating limitasyon sa oras. Napakadami pang mga magagandang lugar na nais kong ma-explore dito sa Bicol. Malamang, hindi ito ang huling pagkakataong andito tayo. Pero sa susunod, mas gusto ko na sigurong maglaan ng mas mahabang oras para hindi masyadong pagod at mas enjoy tayo.